ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahalin mo ang nanay mo kahit hindi ituro sa eskwela. Alam na natin ito, pero paano nga ba kung ang sobrang pagmamahal sa iyong ina ang siyang dahilan kung bakit may mga relasyon kang nasisira? Ikaw kabarangay, kaya mo bang baliwalain ang iyong ina? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Dana, 40 years old. After 10 long years, nagkaroon ulit ako ng dahilan para magmahal. Si Marco. Kaedad ko lamang din siya at nakilala ko siya through a mutual friend at hindi naman ako hopeful noon na mag-workout ang meet-up namin ni Marco. Kasi natanggap ko na sa sarili ko, natatanda na akong mag-isa dahil sa traumatic na nangyari sa akin sa dati kong karelasyon. Pero kapag nagbiro ang tadhana ay bigla kanyang papatamaan kay Cupido. Na-in love ako kay Marco Papadudut. Maswerteng ganun din siya sa akin at ang maganda pa rito ay pareho kaming nasa date to marry stage na. Kay Marco ko naramdaman na handa na akong isubmit ang sarili ko sa kanya. Kaya madali lang naming napag-usapan ang mga plano para sa pagsisettle down naming dalawa, Papadudut. Cancel na naman ang diet 2 months na yatang canceled ang diet natin. Diet na tayo bukas Pero ngayon, curious ako sa magpapabilog sa tiyan ko ngayon Anong niluluto mo Adobong manok na may gata. Magugustuhan mo to. Amoy pa lang, alam ko makakailang sandok na naman ako ng kanin. Hanggat ako ang girlfriend mo, walang kaning matitira sa rice cooker. Kaya mahal na mahal kita Kahinaan ko pa naman yung babaeng magaling magluto. Ganun kasi ang nanay Esther ko Nako, may kakumpetensya na pala siya pagdating sa sikmura mo. Lagot. Walang kompetensya. Pareho ko kayong mahal. Alam mo, natatakot ako. Natatakot saan? Baka kapag pinakilala mo na ako sa nanay mo, hindi niya ako magustuhan. Bakit ka naman niya hindi magugustuhan? Ewan ko. Ang dami ko kasing naririnig ng mga kwento tungkol sa mga nanay na ayaw yung mamanugangin nilang babae. Kasi feeling nila inaagaw ng babae yung atensyon at pagmamahal ng anak nila. Walang ganun, maniwala ka. Mabait yung nanay ko. Bigyan kita 1 milyong piso kung meron ka mahanap sa lugar namin na magsasabi na may sungay si nanay. Baka ikaw pa tong magbigay ng 1 milyon sa akin. Pero kinakabahan pa rin ako Huwag kang kabahan. Saka meron ka pa namang 2 weeks bago siya makilala Pwede ka pang makapaghanda. Magtanong ka lang sa akin tungkol kay nanay. Baka makatulong para mas magustuhan ka niya. Marco, pwede kayang i-postpone muna natin yung pagkikita namin? Uy, hindi na pwede. Sobrang excited nga ni nanay Nag-general cleaning, nagpatahi pa nga ng bagong kortina. Tsaka yung guest room namin, pinaparedy niya na para sa'yo. Guest room? Teka, hindi ba tayo magtatabi kapag pumunta tayo sa inyo? Ay, nako, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo, Dana. Ang alin? Conservative kasi si nanay. Tsaka masyado siyang kapit sa religion namin. Striktong pinapaalala sa religion namin na kapag hindi pa mag-asawa, hindi pa pwedeng magtabi sa bahay. Ano to? Bakit pala tayo nagsasama sa iisang bahay ngayon? Gabi-gabi may nangyayari pa sa atin. At yan sana yung papakiusap ko sa'yo. Kapag nandun tayo sa amin, iwas ka muna sa mga ganyang salita Baka biglang atakin sa puso si nanay.
Nagsama na rin kami ni Marco kaya nga gusto naming mapanindigan na talaga ang relasyon namin hanggang sa dulo. Pero aaminin kong medyo natakot ako sa mga bilin ni Marco sa akin tungkol sa nanay niya. Kahit na ilang beses niya akong inassure na mabait ang nanay niya, parang medyo tagilid ang pakiramdam ko. Lalo na sa religion. Marami kasi akong kakilala na kapag masyadong religious ang isang matandang babae ay medyo baluktot na ang pag-iisip. Sana ay hindi. Sana'y mali ang iniisip ko. At sa totoo lang ay hindi rin ako agree doon sa hindi kami magtatabi sa isang kwarto. Nasa tamang edad na kami, 40 na kami pareho, nasa moderno pang mundo. Mabuti sana kung teenager pa lamang kami at saka nagli-live-in naman na kami. Kaya nga medyo nag-alangan akong makilala ang nanay ni Marco. Hindi kasi ako sanay sa ganon ka-conservative na tao, Papa Dudut. Okay, ayan, dito na tayo. Papasok na ba tayo? Teka lang. Bigla akong kinabahan eh. Teka, bakit naman pati ikaw kinakabahan na dyan? Teritoryo mo to, di ba? Dapat nga ako yung makaramdam niyan eh. Baka kasi hindi mo magustuhan sa bahay. Eh, bakit naman ganyan ang iniisip mo? Eh syempre, hindi naman mansion yung bahay namin. Tsaka, sanay ka sa syudad. Marco, okay lang ako. Nakapunta na rin naman ako sa mga probinsya, no? Huwag kang mag-alala. Eh, magugustuhan mo kaya yung nanay ko? Ako ang dapat magtanong yan. Magugustuhan kaya ako ng nanay mo? Basta sundin mo lang yung mga paalala ko, ha? Oo na. Bawal magtabi sa kama, bawal mag-holding hands, magyakapan, maghalikan in public o kaya kahit nasa loob tayo ng bahay ninyo, bawal. Bawal. Parang ang sama ng loob mo, ah. Aaminin ko naman. Siyempre, nasanay ako na lagi tayong magkatabi. Lagi akong nakayakap at nakahalik sa'yo. Alam mo namang sobrang touchy at clingy ko, di ba? Konting tiis lang. 1 week lang naman tayo rito eh. Kung hindi lang kita mahal, baka nag-walk out na ako rito. Tara na nga sa loob ng bahay niyo. Sabi ko na nga ba't kayo na yung dumating eh. Hello, Nay. Namiss kita. Ay, namiss din kita anak. Tagal mong di nagpakita sa akin. Eh, porque meron ka ng ibang babae sa buhay mo. Si nanay naman nagselos agad. Siyempre, ikaw pa rin ang reyna ko. Sus! Nay, si Dana pala, girlfriend ko. Magandang gabi po, Nay. Tita, hindi pa naman kayo kasal ni Marco kaya dapat tita munang itawag mo sa akin, ha? Para hindi naman ako nabibigla. Ay, sige po. Sorry po, tita. Di bale, Dana. Malapit mo na siyang tawaging nanay. Nak, huwag ka munang magsalita ng tapos dyan. Ay, huwag kang mainis sa sinabi ko, Dana, ha? Eh, totoo naman eh. Eh, hindi pa naman sigurado yung mga mangyayari sa hinaharap, di ba? Eh, pumasok na nga kayo rito. Malamok dyan. Sige po. Ang aliwalas pala ng bahay niyo, tita. Oo, maalaga kasi sa bahay si nanay eh. Ay, hindi pa ba kayo pagod? Baka gusto niyo magpahinga na muna kayo. Si nanay naman kararating pa lang namin, patutulugin mo na agad kami. Ayaw mo ba kaming kabanding, Nay? Eh, tipirin natin yung banding. 1 linggo naman kayo rito eh. Para hindi ako mabilis maumay kay Dana. Oh, biro lang iha. Okay lang po, tita. Medyo napagod din naman po ako sa biyahe. Baka nga mas okay na matulog na rin kami. Eh, mabuti naman kung ganun. Eh, ayoko na rin magpuyat kasi. Ako na maghahatid sa'yo sa kwarto mo. Ha? Ay, teka. Alam mo naman na ang batas dito, di ba?
Marco, nasabi mo na ba? Oo po, Nay. Sa guest room si Dana. Napag-usapan na po namin. Mabuti naman. Mahirap nang magkasala kayo pareho, no? Maaliwalas ang bahay ko dahil bawal mamantsahan ang kasalanan ng bawat sulok dito. Kaya, pakiusap lang sa inyong dalawa, ha? Iwasang magtabi. Iwasang magdikit. Tama nga ang hinala ko. Hindi ko makakasundo ang nanay ni Marco at unang pag-uusap pa lamang namin, pinaramdam na agad niyang hindi niya ako gusto. Hindi naman ako manhid, masyadong halata kung paano niya ako kausapin. Hindi ko alam kung nakaramdam din ba si Marco at kinakabahan tuloy ako sa mga susunod na araw ko na kasama ang nanay niya. Tinuro na nga ni Marco sa akin ang guest room, bawal na kasi siyang pumasok doon. Nakabantay na rin ang nanay niya. Pagkapasok ko pa nga lang ay alam kong nagbabantay pa ang nanay niya sa labas ng kwarto ko para masiguradong hindi papasok doon si Marco. Siguro 1 oras siyang mahigit na nandoon at panay lang ang tikhim para ipaalalang andun lamang siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging rutina ng nanay ni Marco na bantayan ako lagi sa labas ng kwarto ko. Para siyang security guard ng bangko ang higpit ng pagbabantay. Halos wala rin kaming alone time ni Marco. Panay kasi ang sunod niya sa aming dalawa kung saan man kami pupunta. Nalulungkot ako kasi wala man lang akong freedom sa mga galaw ko. Pati nga pananamit ko ay pinapakialaman na rin niya para akong preso. Hindi naman ako makapagreklamo kasi alam kong nakikinig siya sa lahat ng usapan namin ni Marco. Ang nakakainis pa dito, kahit nakikita na ni Marco ang halos pangaharas ng nanay niya sa akin, ay dead malamang siya, Papa Dudut. Grabe, ang ganda rito sa probinsya nyo, no? Parang ang sarap mamuhay dito. Ba, mukhang ayaw mo nang bumalik sa Maynila. Kung meron lang ibang pagkakakitaan dito na kaparehas ng sinasahod ko sa Maynila dito na talaga ako titira. Naku, mabagal internet dito. Mas okay nga yun para mabawasan ng screen time ko. Walang mga samyupsal, tsaka yung mga mamahaling coffee shop. Mas gusto ko yung mga fresh na gulay at isda kaysa sa pork. Yung mga coffee shop. Iinom na lang ako ng gatas ng kalabaw, di ba? Mas healthy pa. So, kung ayain man kita balang araw na tumira dito, papayag ka? Ayain mo na ako ngayon, mabilis akong umuo. Mabagal ang buhay dito Di katulad sa nakasanayan natin sa Maynila. Baka maboard ka lang dito. Basta kasama kita, ayos na ako. Kahit saan pa. Takis nga. Teka. Bakit? Di ba sabi ko naman sa'yo, bawal yung PDA dito sa amin. Wala namang makakakita mukhang tulog naman na lahat ng mga tao dito. Sige na, Marco. Kahit isang kiss lang muna. May miss ko na kasi yung lambingan natin. Sige Ilang na. araw na lang, uuwi na tayo sa Maynila. Konting tiis na lang. Mabilis na kiss lang. Kahit dampi lang sa labi. Sige na, please. Please, ano ba, Dana? Baka may makakita Baka mamaya may magsumbong pa kay nanay. Wala yan. Nakakulambo na lahat ng tao rito. Sige na, kahit sa noo lang. Kahit 1 segundo lang. Nay, gising pa po pala kayo. Mainit sa kwarto kaya naisipan kong magpalamig dito sa balkonahe. Saka rinig ko yung harutan yung dalawa ni Dana. Nagkukwentuhan lang po kami, tita. Pasensya na po kung naabala namin yung tulog ninyo. Umusog nga kayo nang makaupo rin ako sa tabi nyo. Nay, dito ka na sa gilid ko. Ayoko dyan. Gusto ko sa gitna nyo. Dali na, usog. Ayan. Marco, anak. Napanood mo ba yung mga sinend kong video sa'yo? Hindi ko pa po na-check na Iniwan ko po kasi yung cellphone ko dun sa kwarto. Ay, ano ba naman yan?
Kailangan mong mapanood lahat yon. Para sa ikabubuti mo yon. At para na rin sa akin, syempre. Tungkol saan po ba yun, Nay? Ay tungkol yon sa pagiging mapusok ng mga magkakarelasyon ngayon. Napapanahon. Panoorin mo rin, Dana, ha? Para matuto ka rin magpigil dyan. Sige po. Matulog na ho, Kuya Ma. I-check ko na lang bukas yung mga sinend niyo. May pag-uusapan lang po kami saglit ni Dana. Ay hindi ako aalis dito hanggat hindi pa kayo pumapasok sa mga kwarto nyo. Pero Nay... Ay teka, may sinend pala sa akin yung kumare ko kanina. Tungkol sa mga anak na sumusuway sa mga nanay nila. Alam mo bang mas mabilis kang pumunta sa impyerno kapag hindi ka sumunod sa nanay mo? Papadudot payapa at payakang probinsya ni na Marco. Pero dahil sa presensya ng nanay ni Marco ay nagmukha tuloy mapolusyon at stressful ang probinsya nila. Para bang mas peaceful bigla ang ingay ng Metro Manila. Nababastos na ako sa ginagawa ng nanay niya pero wala namang magawa si Marco para masolusyonan yon. Sinubukan ko pa rin magtimpi, bisita ako roon at wala akong ibang kilala roon bukod kay Marco. Kung hindi ko lang talaga mahal si Marco ay baka unang araw pa lamang ay lumayas na ako doon. Baka nagbook na ako ng masasakyang bus para umuwi na lamang sa magulong syudad ng Maynila. Pero ilang araw na lang naman ang titiisin ko. Gagawin ko yon para sa future namin ni Marco Papadudot. Ay, sa wakas, pinagbuksan mo rin ako ng pinto. Pasalamat ka, naririndi na ako sa mga katok mo. May problema na naman ba? Ha? Malapit ka na bang datnan? Kahit sabihin ko sa'yo yung problema ko, wala ka namang magagawa. Ina-underestimate mo na naman ako eh. Kaya ko yan gawa ng paraan. Talaga? Kung sabihin kong tungkol sa nanay mo ang problema ko, may magagawa ka ba? May issue ka na naman ba kay nanay? Di na natapos-tapos yan, Dana. Hindi talaga matatapos kasi parang wala ka namang nilalatag na solusyon, Marco. Sabi ko naman kasi sa'yo, conservative si nanay. Kung gusto mo talaga makahalik at makayakap sa akin, hintayin mo makabalik tayo sa Maynila. Hindi lang naman yun ang problema ko eh. Kaya kong tiisin na walang halik o yakap mula sa'yo pero kasi, Pero ano? kailan ba tayo magkakaroon ng alone time? Ito, alone time naman to Itong pagpasok mo sa kwarto ko? Tapos tatagal lang ng 5 minutes kasi biglang papanhik dito yung nanay mo para pababain ka na ulit. Minsan mo na maabot ng 10 minutes Hindi ako nagbibiro, Marco Ala, seryoso na nga. Kasi hindi ko na rin alam ang gagawin, Dana. Paano hindi mo alam? Matanda ka na. Hindi ko sinasabing suwayin mo ang nanay mo pero baka naman pwedeng magdesisyon ka na para sa sarili mo nang hindi nakadepende lahat sa nanay mo. Nire-respeto ko lang yung nanay ko. Naiintindihan kita sa respeto na yan, ha? Pero kasi yung nakikita ko sa inyo, parang sagad na sa boundaries mo eh. Buti sana kung estudyante ka pa lang at umaasa pa sa nanay mo pero hindi. Kung umasta ka para kang tuta na sunod-sunuran sa kanya. Ano magagawa ako, nanay ko yun? Hindi mo magets yung point ko, ha? Yung mga bagay na pwede naman sanang ikaw na lang yung magdesisyon, bakit kailangan sa nanay mo pa rin nakadepende ang lahat? Tulad ng ano? Magtatanong ka lagi sa kanya kung pwede ba tayong lumabas para bumili ng chichirya sa tindahan. Magtatanong ka kung pwedeng magpuyat tayong dalawa. Nakakainis pa rito. Pati kung ano ang isusuot ko, ikukonsulta mo pa sa nanay mo. Di kasi gusto ko lang namang involve ka sa usapan namin. Kung pakikialam sa pananamit ko at pananalita ko, huwag niyo na akong i-involve. Para rin naman sa ikabubuti mo yun. Kabubuti? Nakakabuti ba sa akin yung pilitin niyo akong magsuot ng bestida? Alam mong hindi ako komportable sa bestida. Magaslaw ako, di ba? Alam mo yun. Pero sinigundahan mo pa yung nanay mo na pagsuotin ako ng bestida. Okay. Sorry na. Okay, mabalik tayo sa issue ko sa alone time natin. Di pa pala tapos. Uulitin ko. Hindi to matatapos hanggat hindi mo ako nilalatagan ng solusyon sa problema ko sa alone time natin. Sige, ilatag mo na yung problema. Bago pa pumanik dito si nanay. Alam mo, wag na lang pala. Wag na lang. Lumabas ka na lang ng kwarto bago pa atakihin sa puso ang nanay mo dahil nakakailang minuto na tayo ng alone time. Papadudot para
para akong nakipag-usap sa dingding. Para akong humingi ng saklolo at solusyon sa isang sofa. Wala rin po akong napala. Bakit pa ba ako sumubok na magsabi ng problema ko mama's boy naman tong si Marco? Malamang sa huli hindi niya ako papakinggan at nanay pa rin niya ang iisipin niya palagi. Sobrang sabog na ng nararamdaman ko noon pagkalabas ni Marco, umiiyak ako ng umiiyak. Tahimik lamang ang iyak ko kasi alam kong ayaw ko nang madagdagan pa ang mga issue. Sobrang takot na takot ako sa nanay ni Marco. Baka sa pag-iyak ko ay makaisip na naman siya ng pagkakamali sa akin. Chinek ko ang kalendaryo sa cellphone ko, bakit ang tagal ng araw? Gusto ko nang i-fast forward ang lahat para makauwi na ako. Ayoko na sa probinsya nila Marco, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, sinunod ko na lamang ang lahat ng gusto ng nanay ni Marco. Gusto ko na lang ding matahimik ang buhay ko. Ayoko ng stress at wala rin naman akong napapala kung sasabihin ko ang hinaing ko kay Marco. Inaral ko lahat ng nababasa ko sa internet para hulihin ang kilitin ang biyanang kong hilaw. Hindi ko yon pinaalam kay Marco. Gusto kong gawing sorpresa yon kapag nakita niyang finally ay magkasundo na kami ng nanay niya. Marami ako nabasa na gagaan daw ang loob sa iyo ng nanay ng karelasyon mo kapag marunong ka sa kusina. Kaya naman doon ko sinimulan, Papa Dudut. Proud ako sa kusina skills ko at kaya naman pinagyabang ko sa nanay ni Marco na wala siyang magiging problema kapag kinasal na kami ng anak niya. Hindi magugutom si Marco sa akin, pwede na talaga akong maging asawa, Papa Dudut. Naamoy ko? Ay, hello po tita. Nagluluto po ako ng almusal natin. Sino nagsabi sa'yo na ikaw ang magluluto? Ako lang po. Para hindi na rin po kayo maabala. Alam ko po kasi napuyat kayo kagabi kakabantay sa amin ni Marco sa sale. Joke lang po. Walang pwedeng makialam sa kusina ako. Gusto ko lang naman pong makatulong. Ano nga yung naaamoy ko? Naamoy niyo po ba yung masarap na niluluto ko? Inuna mo ba yung bawang sa pagigisa? Opo, bakit po? Hindi ka ba naturuan ng nanay mo sa kusina? Teka, tita, bakit naman po ganyan kayo magsalita? Huwag niyo naman po sanang idamay ang nanay ko rito. Para lang talaga sa bawang? Alam mo bang hindi dapat inuuna ang bawang sa pagigisa? Dapat sibuyas muna. Sabi naman po sa internet na kahit na ano na yung unahin ko, wala naman daw epekto yun sa niluluto. Nasa lakas pa rin daw yun ng apoy. At naniwala ka naman. Ay, nako. Kayo talagang mga kabataan walang natutunan sa mga magulang nyo. Kaya ang bilis nyong maniwala sa mga sinasabi dyan sa internet na yan Sibuyas dapat ang inuuna sa pagigisa. Dahil mas matagal yung maluto kaysa sa bawang. Mabilis masunog ang bawang, kaya hindi dapat yun ang inuuna. Lagi naman po ako nagigisa. Bawang palagi ang inuuna ko, tita. Masarap pa rin naman po yung kinakalabasan ng mga niluluto ko. Hindi naman po lasang sunog. Baka sa'yo, oo. Paano sa iba? Anong sabi ni Marco? Happy naman po si Marco sa mga niluluto ko para sa kanya. Kahit tanungin niyo pa po siya. Palagi nga pong taobang rice cooker namin kapag pinagluluto ko siya Masyado lang kasing plastiko minsan yung anak ko. Ayaw niya yung nakakasakit ng damdamin ng babae. Kaya siguro sinasabi niyang masarap ang mga niluluto mo sa kanya. Hindi lang naman po si Marco ang pinagluluto ko, tita. Sa bagay. Mukha namang marami ka ng nakarelasyon. Paano niyo naman po nasabi yan? Dahil inuuna ko ang bawang sa pagigisa. Huwag mo nang alamin ang nasa utak ko. Baka umiyak ka pa dyan Hindi, sabihin niyo na lang po.
Tutal, sanay naman kayong sinasabi palagi kung ano yung laman ng isipan nyo, di ba? Kahit nakakasakit na kayo ng kapwa ninyo. Ay, hindi ko ho sigurado kung yan ang tinuturo sa inyo sa relihiyon nyo Kaya G kayo mang prangka na walang busina. Papadudot, may mga tao talaga na gumagamit ng paniniwala nila para manghusga ng tao. Feeling nila mas angat na sila sa iba. Sinubukan ko yung baliwalain sa tuwing nakikita ko kung paanong gamitin ng nanay ni Marco ang mga turo ng simbahan nila laban sa akin, Papadudot. Pero sobra na. Hindi ko na rin kaya. Nasagot ko na rin siya, lalo't pati ang pagiging sakang ko ay pinuntirya na rin niya. Sobrang liit ng utak niya para isipin na kaya ako sakang ay dahil marami akong nakarelasyon. Anong klaseng pag-iisip yon, hindi ba? Sa isang iglap na wala lahat ng gana ko para kunin ang loob niya. Sa isang iglap ay gusto ko na lamang umalis doon. Pumanik ako ng kwarto at nag-impake. Hindi ko na kayang magtagal pa doon kahit na isang araw, Papadudot. Uuwi na ako sa Maynila. Kung gusto mong maiwan dito, bahala ka. Wala nga ning oras na, Dana. Baka wala ka na rin maparang tricycle dyan sa labas para ihatid ka dun sa main road. Wala akong pakialam. Kahit maglakad pa ako papunta sa main road, makaalis lang dito. Huwag ka naman magpadala sa emosyon mo. Alam mo kung paano ko pinigilan ang emosyon ko sa ginagawa sa akin ng nanay mo, Marco? Ngayon lang ako sumabog. Hinahon ka muna, ha? Pag-usapan natin to. Pag nahimasmasan ka na rin naman, di mo na babalaking bumalik sa Maynila. Di ba nga sabi mo, gusto mo dito sa probinsya? Kasi dito, di ba, payapa? Payapa? Nung una, yun ang inakala ko. Pero habang tumatagal na kasama ko ang nanay mo, nagiging impyerno ang buhay ko. Wala akong peace of mind dito. Nasa isip mo lang yun. Hanggang ngayon magbubulag-bulagan ka sa mga ginagawa ng nanay mo sa akin? Kung yung nangyari kanina tungkol sa paggigisa ng bawang at sibuyas, nakwento na ni nanay sa akin yun. Makakalimutan mo rin daw yun bukas. So dagdag bawas din naman pala yung nanay mo. Nakapag-unlock pala talaga siya ng bagong talent. Di ba yun lang naman ang issue nyo kanina? Dahil inuuna mong igisa yung bawang kaysa sa sibuyas? Oo. Sige, yan na lang ang pinag-awayan namin. Total sa kanya ka pa rin naman maniniwala, di ba? Teka nga kasi. Sabihin mo na lang sa akin para matapos na to. Para alam ko kung anong gagawin ko. Sumusobra na kasi yung nanay mo sa pagsasalita ng kung ano-ano sa akin. Wala nang preno yung bibig niya. Nasabihan pa akong malande dahil ako raw yung sama ng sama sa lalaki. Gaya ng pagpunta ko rito sa bahay niyo. Baka naman na-misinterpret mo lang yung sinabi ni Marco, nanay. ano ba? Gusto mo kaladkarin ko siya rito para magkaalaman sa mga pambabastos niya sa akin kanina, ha? Yun, gusto mo talagang kalad ka rin dito yung nanay ko? Ganyan ba talaga kalalim yung galit mo sa kanya? Talagang hanap ka ng lusot para ako magmukhang masama rito? Kailan ba mangyayari na ako naman yung papakinggan mo, Marco? Na ako naman yung papaniwalaan mo? Parehas ko kayong mahal ni nanay. Huwag na lang! Nanay mo na lang yung mahalin mo. Tutal, para na kayong magkarelasyon kung umaste. Anong ibig mo sabihin? Bakit kayo nagkikis ng nanay mo sa labi, ha? Marco, hindi ka ba nandidiri? Ang tanda mo na para gawin yun sa nanay mo. Teka, paano mo nalaman yan, Dana? Ang alin? Yung palihim niyong pagkikisalabi tuwing walang nakakakita sa inyo, ha? Nahuli ko lang naman kayo ng ilang beses sa kusina at sala. Tuwing akala nyo kayong dalawa lang magkasama. Walang mali siya yung halik na yun. Ganun lang talaga kami ni nanay mula pagkabata. Sa ganun niya ako sinanay. Marco, may age limit ang paghalik sa labi ng magulang mo. 40 ka na, Marco. Hindi na yun maganda sa paningin ng ibang tao. Kayo pa naman tong ang hilig magpa-apekto sa mga sinasabi ng iba. Walang masama sa ginagawa namin ni nanay. Halik yun ang pagmamahal ng isang anak sa magulang niya. Masyado ka lang malisyosa. Kung malisyosa ako, bakit ginagawa niyo yun kung kailan walang tao? Ha? Bakit laging sa loob ng bahay? Sige nga. Kung proud ka talaga sa pagmamahal mo sa nanay mo, di gawin niyo sa bakuran kung saan maraming makakakitang ibang tao. O sige, umalis ka na. Maglakad ka na ngayon pa lang para makahabol ka sa last trip ng bus pabalik ng Maynila. Kapikon ka kausap, umalis ka na. Oh,
Bakit biglang pinapaalis mo na ako? Umalis ka na! Kasi tama ako, di ba? Tama ako! Guilty ka, Marco! Guilty kayo! May mali talaga nangyayari sa pagitan nyo ng nanay mo! Papa Dudut, plano ko naman talagang umalis ng mga oras na yon pero hindi ko lang inasahan na pagduduldulan sa akin ni Marco na lumayas na ako dahil sinubukan kong depensahan ang sarili ko laban sa ginagawa ng nanay niya. Doon ko naisip, paano kapag kasal na kami? Kaninong side ang kakampihan niya? Sino ang papakinggan niya sa amin ng nanay niya? Tuwing may mga desisyon kami para sa sarili naming pamilya. Hanggang kailan makikialam ang nanay niya sa amin? Ang dami kong iniisip na mga tanong. Kaya ko bang pakisamahan ang nanay ni Marco in the long run? Hindi nasagot ang mga tanong na yon dahil nagmamadali na akong umalis. Sa pagbabalik ko ng Maynila, hindi ko muna kinausap si Marco. Humingi ako ng space sa kanya para makapag-isip-isip. Hindi muna siya umuwi sa bahay namin. Ngayon ay naguguluhan ako. Gusto kong makasama si Marco habang buhay. Siya na talagang gusto ko. Pero paano ko ba gagawin yon kung hindi ako komportable sa nanay niya? Patulong naman Papa Dudut at sa mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Dana. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.